Marjorie Limbo, a third-year college student from the Bachelor of Science in Agriculture, major in Agricultural Extension. So today, let me discuss to you about the mass production of rearing earwigs and their benefits as a biological control agent in the fields of agriculture. Earwigs have distinct features: elbow-shaped antennae, flat oval bodies, dark coloration, and forceps-like pincers. They are nocturnal, omnivorous, and social, thriving in moist environments. Their life cycle includes egg, nymph, and adult stages, controlling pest populations and existing for over 200 million years. The ring-legged earwig species, including Euborelia undulata, inhabits moist, humid environments such as under rocks, logs, and leaf litter, typically thriving in tropical and subtropical regions. These earwigs prefer high humidity, moderate temperatures, shaded areas, and organic matter commonly found in gardens, forests, and agricultural areas. So ito na guys, yung mga nakolek natin na earwigs. Nag-provide po muna ako ng temporary place for their shelter. The next day, I sterilized the soil and added dead leaves para sa kanilang tirahan. I also prepared a recycled bottle for their container. Ginamitan ko na rin po ng cutter. And then, nilagay ko na po yung na-mixed and na-sterilized na soil sa container na na-prepare natin kanina. And I also added coconut husk na pwede din nilang pagtaguan. At ayan na nga po, handa na po ang ating container para sa mass production ng ating earwigs. Next naman po ay pinakaan ko na po ng dog foods ang ating mga earwigs. Kitang-kita naman po natin na kumakain na po sila. Kadalasan po sila nagsistay sa pinakailalim na parte ng container. After a few days, ay nangitlog na po ang ating mga rearing earwigs. Kitang-kita naman po natin kung gaano kadami ang kanilang mga itlog. At nakikita din po natin na inaayos ng parent earwigs ang kanilang mga itlog. During their incubation, kalimitan lang po lumalabas ang ating mga mother earwigs para kumuha ng pagkain sa taas ng lupa dahil pinoprotektahan po nila ang kanilang mga itlog. After a few days, ay nag-hatch na po ang kanilang mga itlog. Ang cute nga po tingnan ng mga nymphs nila. Kahit na kung titignan po ay parang mangangati ang yung buhok dahil parang kuto po ito. Pero hindi po. Sulit din ang ilang araw na pagpapakain sa kanila dahil lang itlog at nag-hatch na nga po yung mga itlog nila. So ayan, nakikita naman po natin yung kanilang mga nymphs na pumunta na po sa taas ng lupa. And then ayun na nga po, kumukuha na po sila ng pagkain dahil para po sa kanila ay kumakain na po sila ng dog food. And this is it, pansit. At dahil kung saan ay i-release na po natin ang ating mga earwigs na inalagaan sa field. Kasama ang aking mga classmate, dala-dala din po nila ang kanilang mga earwigs. Habang dala-dala ang aking mga earwigs, ay inaalala ko po yung mga panahong kasama ko nga po sila. At ngayon nga ay magkakalayo na po kami. Chos! After our long walk, we stopped for a while at nakinig po sa professor namin about the importance of earwigs as a biological control agent for coconut production. Ilang sandali pa ay oras na po para i-release ang aming mga earwigs. Pumunta po kami sa bawat puno na ng nyog at doon na po binitawan ng masasakit na alaala. Ay, este ang earwigs po pala. During our release po ay nagda-doubt po ako kasi yung species na nakuha ko ay Euborelia undulata. At ito po ay nakatira sa mga soil garden. Baka kako hindi mag-grow sa puno ng niyog. At nangyari nga, nahulog nga po ito sa maling tao. Ay este sa ugat po pala. Pero ayun, still grateful pa rin to have the experience to produce the mass rearing earwigs used as a biological control agent in the fields of agriculture.